kasamahan sa DSWD, mga kaibigan po natin sa media. Sir Raymond Burgos, good morning po. Good morning, Director Diane Joy Ruiz. Buong buo. So yung maganda yung topic natin ngayon. Interesting, sir. Kasi nga, sa mga nag-ano na social media, meron kasing nagmagandang loob, kumukuha, yung mga street dwellers, kinukuha niya. Nagkukup-kup po siya ng Oo. mga nakikita po niyang mga kababayan natin na nasa kalsada. Well, hindi lang naman siya, no? Marami pong mga vloggers na ganun din po yung ginagawa na pagtulong. Tama naman, di ba? Kaya lang, meron tayong mga regulasyon Dahil po meron pong batas. Oo. At kung meron man silang yung bahay nila, ginawa nilang shelter, dapat lisensyado ito May ng- standards po na kailangan ng din DSWD. Yes po. At kaya ang panauhin natin ngayon, ang pinuno ng Standards Bureau, Si Attorney Megan Manahan po. Good morning po. good morning, Attorney Megan. Good morning po. Good morning po sa Ang middle Raymond. name mo pala, Opo, Yamut. Megan Yang Manahan. Megan Yang. Megan Yang Manahan. Pwede rin po. Opening statement. Yes po. So, I'm Megan Manahan. I'm the Director of Standards Bureau. Basically po yung topic natin for today is mga SWADAs po or yung mga NGOs natin na social welfare yung cause po nila. Actually, sa Raymond, third time ko na sa media forum today. Oo nga, tas pang-apat mo sa anniversary niyo. Yes, pangapat ko in 2 weeks. Sige, Director Dance, start na natin. Opo, meron pong presentation si Director Megan regarding po dito sa mga issues po na marami po kasi nagalit lumabas, nag-video, nag-record kasi si SEC na, yun nga, nag-release siya ng statement, nag-record siya para sagutin. Kasi maraming ang nagalit nung meron tayong shutdown or pina-pause na operation ng isang shelter ng Dahil vlogger. nga, malaki following 2.4 million 2.5 2.5 na? Nadagdagan pa sila? 2.5, hindi, 2.5 po talaga sila. Okay. So, Director Megan. Thank you po, Director Diane and Sas Raymond. So, ayun po, today I'll be discussing specifically with regard to yung nangyari po sa Bench TV. Next slide po. So ano po yung pag-uusapan natin ngayon? So yung Bench TV po, yung founder po niya, si Sir Benji Perillo, located in San Pedro, Laguna. Ano yung platform ng identity? A digital space merging content creation with humanitarian service. Yung core mission po is to identify, rescue, and rehabilitate vulnerable individuals living on the streets. Next slide. So ano po yung following ni Bench TV? So sa Facebook po, na-mention kanina, may 2.5 million followers. Sa TikTok, may 67,000 followers. And YouTube na 514,000 subscribers. So malaki po yung following. Next slide. So ano ba yung key operation? So what we know about content creators, meron mga YouTube, Facebook, yung may mga specific content sila. So ano ba yung content na nilalaman ng videos ni Bench TV? So may rescue po na nangyayari, dina-document yung journey ng mga kababayan from the streets to safety. May immediate support, ibig sabihin nagpo-provide ng food, clothing, temporary shelter, access to medical checkup and medicines, and nagkakaroon ng awareness with regard to storytelling through posting photos and videos online. Next slide. So, paano ba tayo napunta dito? So, yung main concern ng Standards Bureau as yung nag-regulate ng mga SWADAs or Social Welfare and Development Agencies, may nag-report po sa amin na unregistered, unlicensed siya. So, this status combined with the public broadcasting of vulnerable subjects raised questions regarding the safety and the well-being of the clients. Kasi in DSWD and Standards Bureau, at the end of the day, yung concern naman namin is yung best interest ng mga clients. Lagi po namin ina-emphasize yon. Next slide. So maybe yung next question, bakit ba pumasok si DSWD? Ano ba? Saan ba nanggagaling ito? Actually, meron po tayong batas. It's Republic Act 10847. Nakalagay dito na no social welfare and development agency shall operate and be accredited as such unless it shall have first registered and secured a license with the DSWD. Next slide.
Ano ba yung Social Welfare and Development Agency? So dinedefine natin ito sa Memorandum Circular ni DSWD, MC 18 Series of 2024. ASWADA is a non-stock, non-profit corporation, organization, or association engaged in providing social welfare and development programs and services. So ano ba yung, yes po. Director Sasri. Megan. Opo. Para lang malinawan yung mga kasama natin sa media. When we talk of the DSWD na nagre-register nag-accredit ng mga SWADAs, ito yung central office ng department. Correct po. Hindi yung mga city social welfare and development office ng mga city hall or ng municipal hall. Opo, correct po. Kasi Sasri. napagkakamali minsan, akala nila porque may social welfare and development, DSWD. At Opo. ginagamit din yung logo natin ng ibang mga LGUs. Similar po kasi yun na po yung nakagawian na ito po yung itsura ng social welfare na department or unit. Ayun yung saan. kaya paulit-ulit nating nililinaw na DSWD, yung department na si Secretary Rex Gatchalian ng Kalihim, ito lang yung through the Standards Bureau ang pwedeng mag-register, accredit at magbigay ng license sa mga SWADAs. Yes po, correct po, Sas Raymond. So, yung nagpa-process lang po ng license ng mga SWADA na ito is only Central Office of DSWD. So, may kita nyo po na, actually very timing po kasi nag-launch nga po kami last year, February 18, 2025 ng HELP. So, centralized na po yung processing natin ng mga license. So, dapat po, kapag tumitingin po tayo sa mga NGO or mga SWADA, yung certificate nila, dapat signed siya by the USEC of DSWD Central Office po. Not by the LSWDO or the LGU po, pero the Undersecretary for DSWD. Opo. Yes po. Next slide po. So, we have a lot of different kinds of NGOs. Alam naman po natin, meron yung mga senior citizen center, mga residential care center, and meron din tayo yung mga foundations na nagbibigay ng resources sa mga nangangailangan. Pero for this topic, we'll be talking about residential-based SWA. So, ibig sabihin, ito yung mga residential care facilities natin na 24/7 nakastay yung mga kliyente. So, in yung definition niya, it's an alternative form of family care providing 24-hour group living on a temporary basis to the poor, vulnerable, disadvantaged, and or in crisis individuals and families whose basic needs cannot be met by their families and or relatives or any other form of alternative family care. Next slide. So ito po, dito po nanggagaling si DSWD. Bakit ba kami nag-regulate ng mga SWADA o mga NGO? Naka-provide po sa batas, sa penal provisions ng RA 10847, any person, corporation, or entity operating as a SWADA without the license shall be penalized by a fine and imprisonment. So ito po yung sinasabi namin na kaya ginagawa namin yung regulation kasi provided by the law na kailangan din na-regulate ni DSWD. Next slide po. So yun po, actually may implementing guidelines tayo. Ayun, RA 10847 is the law. The implementing guidelines is MC 18 series of 2024. Ano bang nakalagay doon na kapag may na-report sa amin na may unregistered unlicensed? So ito, word for word, yung nakalagay sa guidelines. Upon receipt of information that an unregistered and unlicensed agency is operating, the standard staff, which is kami, will conduct a monitoring visit and provide technical assistance to the SWADA. The agency has to apply for a license within 30 days upon provision of technical assistance by the DSWD. Yes. So, Director, no, ito yung nakita natin na pumunta sila doon sa, pumunta kayo yung unit nyo doon sa lugar nila Sir Bench TV, no? Opo. So, parang kinausap siya. Ano po ba yung mga ginawa doon? Yes po. Actually, before we go to any unregistered and licensed SWADA, nag-action planning kami internally na parang bina-background check muna namin, kinakausap muna namin si LGU, si FO, para malaman kung nasaan ba yung facility na ito, na engaged na ba siya ng region or ng LGU. So yung ginawa namin, nag-action planning kami the day before, and then on the day itself na pumunta kami doon, kinausap naman po siya ng maayos ng team na parang, hi, we're DSWD, na-notice namin na nag-operate ka ng residential care facility, under DSWD rules and regulations and the law, kailangan nyo po ng lisensya. So ito ba yung mga documentary requirements? So the technical assistance was
isa-isa namin pinag-usapan yung mga documentary requirements para ma-legitimize ang operations. Yes po. So, after that, during the 30-day period, the agency's operations will be suspended. It will not be allowed to accept new beneficiaries. A letter to this effect will be signed by the Standards Bureau Director, and non-application for a license will prompt the DSWD to proceed with arrangements for the closure. So ayun po, nasundan naman po natin yung proseso na ito nung na-report sa amin na nag-ooperate si Bench TV ng residential care facility na walang lisensya from DSWD. So, nasara yung bahay niya yun, di ba? Tama ba? Opo. So, wala siyang tinitiran ngayon dahil sarado. Opo. Pwede naman po siya gamitin na sa private residence po Wag niya. lang Wag lang po kukuha po ng mga residents from... So, doon pa rin siya nakatira. Opo. Opo, dun pa rin po. So, next slide po. So, ano ba yung background na ito? Nung pinag-aaralan po namin siya with the field office and the LGU, nalaman na nung 2022 nagkaroon ng site visitation. Ibig sabihin, 2022 pa lang, pinuntahan na siya ni DSWD Standard Section and ng CSWDO ng San Pedro para mag-conduct ng site visitation. So, technical assistance regarding the license to operate requirements was already provided to Bench TV and Team Liza Charity. So, in terms of knowledge on the presence of DSWD and the requirements to get a license, alam na po ito. Kaya walang pagkukulang yung DSWD. Yes. That's as early as 2022. Opo. So, Director, sino po kaya yung, syempre pinuntahan din sila doon nung 2022. Alam ba to ng LGU nila? May kasama po sila bang social welfare mula sa kanilang municipality? Opo. Ang nakuha po naming information, alam po ng LGU na nag-ooperate si Bench TV ng residential care facility na nag-rescue po ng mga residente. Given po na monitor natin na wala silang license to operate, no? Ano po kaya yung dapat na ginawa ng LGU since ito po ay nasa batas? Opo. So yung dapat po sana ginawa ng LGU, mag-reach out to DSWD kasi very comprehensive naman yung programs natin. Kapag may sinabi sa atin na, hey, we have a client na kailangan ng assistance from DSWD, tulungan naman po natin. Like ngayon, meron tayong mga programa pag-abot program, meron tayong mga interventions na pwede i-provide immediately. So I would suggest na not just the LGU, pero the public, kapag may nakita na nangangailangan, always stop DSWD kasi may comprehensive naman tayo na programs na kayang i-address lahat ng pangangailangan. Yung gaya nga ng nilinaw ni Secretary Rex, kino-commend yung kagandahang loob niya dahil nga may initiative siya. Kaya lang, dahil nga may batas, dapat isinaayos niya. Kung may lisensya siya, walang problema eh. Yes, sir, tama po yun. Kasi po, nakalagay din po sa batas, may standards nga po na kailangan sundin. Tulad po ng mga kinukup-kup po ni Sir Bench TV. Iba-iba pong sectors yan. Galing po sa iba't ibang klaseng vulnerable sectors. Meron tayong persons with disabilities, mga bata po, yung merong FISS, yung mga nasa street situations po. So, hindi po porket tinutulungan natin, binibihisan natin, nililinis, pinapaliguan, pinapakain, doesn't mean po na same sila ng pangangailangan dahil nga po galing po sila sa iba't ibang klaseng sector na may kanya-kanya pong pangangailangan. Lalo na po doon sa mga bata at saka sa mga persons with disabilities. So, nasa batas din po yung tama, Director. Opo, correct po. So, that's why we have the standards kasi gusto natin mag-guarantee na quality yung service na nare-receive ng mga residents. So, gusto natin mag-improve sila long-term. And you can only get long-term care if you get the help from mga licensed professionals, may mga sinusundan tayong process. So, correct po yun. Ayun po. Next slide po. So, ito na po, nandito na po tayo sa mismong pagpunta namin noong January 29. So, nagkaroon ng regulatory intervention and site inspection. So, this is very important whenever we visit yung mga unregistered, unlicensed, or maglilipat kami ng mga residents dun sa mga pinasara na SWADA, kailangan may multidisciplinary task force. So,
itong joint operation, it was led by DSWD and the San Pedro Laguna LGU. So iba-iba po, may SB, may mga lawyers po doon, social workers, mga healthcare professionals, and andun po si CSWD o si PNP and local barangay personnel. So ano naman po siya, nung nagkaroon kami ng action planning the day before, we had those people around, pero nung pumunta mismo dun sa Bench TV, mga selected personnel lang po yung parang nag-explain ng process ni DSWD para hindi po masyadong overwhelming. So next slide. Ano ba yung primary objectives natin dito sa pagpupunta sa Bench TV? So the primary objective is to assess the physical condition of the clients and the facility safety, provide technical assistance regarding the regulatory standards, and formally serve a suspension letter prohibiting the admission of new clients. So ito naman po yung usual na ginagawa namin. Talagang wellness check siya to determine kung kamusta ba yung mga clients doon. Director, kasi nga nung past few days, no, since nga mataas yung following ni Bench TV, maraming syempre yung naniniwala sa, yung sumusuporta sa mga ginagawa niya. Nagagalit sila kasi they're asking na bakit pinasara kagad, hindi ba binigyan ng warning. So, yun na nga yung nasabi mo kanina, 2022 napuntahan na sila. So, yun na yung warning nila. Sana, no? Opo. So, nagkaroon na ng initial warning noong 2022 and ngayon kasi under the new guidelines, we're very strict with regard to monitoring, not just the SWADAS na license namin, pero maski yung mga unregistered unlicensed. So, that's why we have that policy in place na kapag may na-receive kami na report na unregistered unlicensed, pinupuntahan agad namin. Tapos ano siya, technical assistance, pero at the same time, we check the well-being of the residents. Like, I remember sa mga previous media forums, sinasabi ko nga, pag pupunta kami, we check the wellness, and if we see na medyo alanganin or baka may mangyari sa mga residents, hindi namin kaya umuwi lang na parang, okay, sige, iplano natin in the coming weeks kung paano natin ito transfer. It's more of, for us, there's an immediate need na parang they need to be put in a place na may mag-aalaga sa kanila ng mga licensed professional. Especially in this case kasi these are, there were minors, there were persons with special needs. When the team updated me, meron pa yung mga hindi makakommunicate talaga dun sa mga pangangailangan nila. Yes po. So with regard to the question, I'll circle back to the question, kung na-notify ba sila. Yes, na-notify sila. They were fully aware as early as 2022 na kailangan magkaroon ng lisensya from DSWD. And we've been very strong with regard to our advocacy campaign on SWADAS. So I think makita naman sa social media, sa balita na parang, okay, DSWD has a role, not just iba-ibang programs, pero there's also the regulatory aspect of it. Dr. Megan, nung tinanong niyo, 2022 pa, sinabihan ka ba't hindi mo tinabaho? 4 years na yung nakalipa. Anong sagot niya? Hindi, nung sinagot po niya, parang naman po, medyo overwhelming po kasi nung time na yun eh. So parang nag-go straight to the point na lang po kami na parang, okay, nag-operate ka pa rin ng walang license. Ito yung mga requirements na kailangan po natin. Sige po. Next slide po. Ano po yung naging findings natin? So, nung time na yun, we had a multidisciplinary team. We had a lot of very good and trained social workers. Na-profile po yung 12 active clients on site. So, yung protective custody, immediate protocols were established to transfer the 6 clients to other residential care facilities to mitigate any imminent danger or lack of professional care. So, yung question po, ayun, may 12 na active clients, 6 yung clients na linipat sa mga residential care facility that same day. And the other 6, meron kaming action plan. So, actually, Director Diane and Sas Raymond, what we do when we have technical assistance sessions, nagkakaroon kami ng signed na action plan. Ibig sabihin, lahat ng parties involved, DSWD, LGU, and even si Bench TV, we signed this action plan with concrete timelines na, okay, yung 6 kukunin namin, yung 6, we'll go work with the LGU para we work on the reintegration. Kasi nabanggit po ni Bench TV during that time na may contact naman po sila sa mga pamilya. So, currently, we're still working on that. So, yung action plan na yun, it was voluntarily agreed upon by all the parties. So, there was an agreement to do that po. Okay, next slide po. So, ito po yung mga pictures which I believe na sa mga social media na rin po. Next slide.
So ano ba yung ano? So yung question is, saan ba siya hindi nag-comply? Kasi we have standards and we have the findings. So with regard to the first finding or the requirement, legal authority, yung requirement natin under DSWD, dapat may Certificate of Registration and License to Operate. Yung finding po namin as per database, walang CRLTO from DSWD. Next requirement, professional staffing. As I mentioned earlier, there are minors, persons with special needs. Some are even mentally challenged, hindi makakommunicate with regard to consent or their needs. So, yung standard natin, dapat may mga registered social worker tayo for case management and multidisciplinary team for the appropriate intervention. So dito nung pinuntahan po siya, walang mga social worker, wala rin mga trained professionals. Nung tinanong ko rin yung team, very important po kasi sa social workers, laging may case folders, may medical records. Wala rin po nakitang documentation to that effect. Next slide. Facility safety, we're very particular about this kasi nagsistay po sila doon 24/7 eh. So dapat may fire safety inspection certificate, may sanitary permit, may occupancy or annual building inspection. So yung finding po dito ng team operated a shelter in a residential area without the safety certifications. Ito, very important, privacy and dignity. Yung standard natin is with regard to strict confidentiality protocols. Dapat yung identities ng mga clients protected siya by law. So dito kasi nung nakita po namin, medyo binobroadcast po siya sa mga video channel po. So ginagawang content, Opo. social media content, yung mga clients. Opo. And Director Dayan, di ba may isa pang yung persons with disability? Actually po, we were support yung movement po ng Standards Bureau na i-close down at saka kunin yung 6 po na residents ay supported by the National Council on Disability Affairs kasi nga po meron mga mentally challenged po tayong kababayan na naka-house doon na yun po, since wala po silang consent, syempre hindi po sila aware doon, pero meron pong existing law para po yung mapangalagaan po yung dignidad nila. So, yun Hindi po yung ine-exploit for something Opo, else. hindi naman po natin sinasabi na yun yung intention, pero po, ano po siya eh, parang danger po. Pwede pong panggalingan ng mas, ano ba, mapanganib po sa mga, lalo Yeah. na po sa mga hindi Hindi, makapagbigay kaya ng nga sariling naalala ko, di consent. ba, dito sa DSWD, napakahigpit. Basta yung mga vulnerable na persons na walang consent, naka-blur yung muka eh. di Yes, ba? sir. Kasi yun nga po, yung identity po nila, gusto po sana nating hindi na sila magamit online. Kung ano man pong intensyon sa paggamit sa kanila, kay mabuti po, kay masama po, ang importante po, hidden po yung identity nila para po mapangalagaan po natin yung basic human right po ng bawat isa. Yes po, agree po dun. Kaya inactionan po agad namin kasi nakita namin na yung faces kasi ng mga residents, kita po sa mga account. So we wanted to see yung well-being po nila mismo talaga. Ayun, na-mention po kanina, mentally challenged. Yung iba po, cannot give consent with regard to video recording. So next slide po. Minor protection. So ano ba yung standard natin? May specialized protocols tayo for minors. Strictly no public exposure of children. Requires child protection policy to SWADAs catering to children. So isa to sa mga requirement namin under the Manual of Operations na dapat may beneficiary or child protection policy. Laging binibigyan ng halaga yung mga karapatan nila. So yung findings po namin, minors were found in the unlicensed facility and featured in social media content. Accountability. Yung standard natin subject to regular government inspection and financial audit. So in this case, walang institutional oversight. The operations were done at the discretion of the owner. Next slide. So ito po, nabanggit po kanina, nagkaroon ng video si Secretary and it was very good kasi na-emphasize dito, okay yung everyone is encouraged to have a good heart. Pero ayun, may mga batas po kasi tayo na in place kasi at the end of the day, we want everyone safe. So through public service, I'll read this word for word kasi maganda po siya. Through public services isn't just about the act of rescuing. It's about ensuring that those we help are in the hands of trained professionals in safe government-inspected homes. So ito, yung DSWD, hindi naman siya red tape. It is a guarantee that the help doesn't accidentally become harm. Without these standards, even the best intentions can lead to unregulated and unsafe environments. So
andito lang naman po si DSWD to set the minimum standard lang po. Hindi naman po siya sobrang daming standards na mahirap i-comply. We just want to guarantee na yung mga residents, especially in a residential care facility, are being taken care of and hindi sila ma-place in a further vulnerable and disadvantaged situation than they originally are. Next slide. So siguro yung next question po, ano ba yung mga residential care facilities natin sa Pilipinas? Ano ba yung nasa database namin na may mga registration, license to operate, accreditation? So next slide po. So we have 119 private SWADAs na residential care facility. Iba-ibang sector po siya. 78 na DSWD, CRCF. Ibig sabihin, ito yung mga sariling residential care facility ng DSWD. 49 LGU Managed Center, totaling 246. So meron po tayo mga residential care facility na rin-regulate, binabantayan under the new guidelines. Minomonitor po natin yung mga residential care facility twice a year. Next slide po. So yun lang po yung data rin po. And then next slide. Ayun po, I believe this is my last slide. So yung lesson po natin dito, parang kapag may mga na-detect po tayo, mga unregistered, unlicensed na mga SWADA, mag-report lang po kayo sa amin sa DSWD. Nung na-mention nga po ni Sas Raymond kanina, yung nag-i-issue lang po ng license to operate sa mga SWADA o mga NGO for social welfare cause, it is DSWD Central Office. So magsulat po sa sb@dswd.gov.ph kapag gusto nyo mag-apply, may mga tanong kayo, may nakita kayo sa area nyo na nag-ooperate ng orphanage or residential care facility tapos mukhang walang lisensya, sabihan nyo lang kami and we will do a wellness check and a technical assistance session. So, ayun po, nandito po yung details natin and I believe that's my last slide po. Thank you. And I understand, Director Megan, bukas mag-aayos na siya hopefully maayos na niya yung mga licenses niya. Opo. So part po nung na-mention kanina, hindi naman po siya parang, okay, shutdown ka forever, hindi ka na namin ipapalisensya. It's a technical assistance session. Nung time na pumunta yung staff para i-serve yung suspension letter, sinabi, okay, ito yung documentary requirements, andito yung DSWD if may mga tanong ka pa, para ma-legitimize natin yung operations mo, para matuloy mo pa rin yung pagtutulong as how you wanted. So, tomorrow actually, today is Thursday, tomorrow is Friday, pupunta po sila, in-invite po namin sila para magkaroon ng technical assistance session. So kasama po yung mga social workers natin sa team na i-explain na parang, okay, ito yung mga requirements, ito yung beneficiary protection policy. It will also be a learning experience para if in the event na bigyan po siya ng registration and license to operate and accreditation, alam na po niya kung ano yung mga requirements natin sa DSWD. At saka big help po ito, no, yung tulad po sa case ni Sir Bench TV. Dahil hindi lang naman po si Bench TV ang gumagawa ng pagtulong. Marami po tayong mga kababayan na good doers po na talagang gusto lang naman po talagang tumulong sa mga kababayan natin. At yun po, tulad po ng sinabi ni Secretary Rex Gatchalian, kino-commend po natin yung ganitong mga may mga mabubuting loob kasi po maganda po na nagtutulungan po ang pribadong sektor at saka ang public sector para po matulungan yung mga mas nangangailangan. Pero sa digital age po kasi natin ngayon, meron pa rin po tayong dapat na standard at mga batas na sinusunod dahil po ang mga batas po na ito ay ginawa naman para po protektahan yung sektor na, kumbaga same po kasi tayo ng goal to protect po yung mga kababayan natin from harm. So yan. Sir, we can open the floor. Yes sir, please state your name and your media outlet. Thank you. Martes. Good morning po. Bian Manalo po ng Congress TV. Tanong ko lang po, kailan po ninyo sinimulan itong paninita? Kasi hindi naman siya panguhuli, right? Paninita dito sa mga SWADA at meron na po ba tayong naipakulong dahil po dito sa illegal na operation? With regard to, so yung question po, kailan po tayo nag-start mag-manita or mag-monitor talaga? So ever since naman pinasa yung batas, nagmo-monitor and naninita. Pero nung nag-launch ng
helps, DSWD Harmonized Electronic License and Permit System nung Feb 18, 2025 last year. New guidelines niyan, new policy. Very strict na kami with regard to monitoring. So, we're doing a lot of things, reaching out to the private sector, the public sector, to raise awareness na, hey, may batas na kailangan natin strongly implement. So, ayan, to answer the question, ever since the law was passed, yung RA 10847, we've been doing strict monitoring with regard to unregistered and licensed WADA. Pero ngayong, nung nag-launch yung DSWD Helps nung Feb 18, 2025, mas naging stronger pa, mas naging visible kasi especially with social media, kasi ngayon nakikita natin, we use social media to relate to the public na ito yung mga nagiging action ng DSWD. Pero ever since we've been doing it naman, mas ano lang kami ngayon with regard to raising awareness. And then to answer the question kung may mga kinasuhan na ba, meron kaming mga kinasuhan administratively, pero with regard to criminally, it's still ongoing. We're doing case build-up. So again, going back to my point that we're doing strong regulatory action starting Feb 18, 2025. It's very remarkable kasi nagkaroon ng policies for strict monitoring and ayun po. So ayun, may administrative action, criminal action is still ongoing. Director Megan, di ba yung sa Clark, yung merong criminal yung kinaso? Yes. Ayun po, meron po yung criminal aspect. Kapag may nadedetect po kaming child abuse, physical abuse, sexual abuse, we do that. So may mga kinasuhan na po tayo. Kung maalala nyo po, may pinasara sa may Region 3. Tapos nalaman na physically abuse po yung mga bata doon. So yun po, tumuloy po yun sa kaso. Tapos naalala ko rin yung Gentle Hands. Gentle Hands, yes yun po, po. close Na, naman kasi nga talaga. nabanggit sa slides mo yung walang fire escape. Di ba Yes yun po. yung naging ano doon? Pero later nalaman na yung mga mga babying dinideposit doon, pag kukunin na nung nanay, ayaw ibigay. Opo. Kaya nagkaroon yung mga nanay, tatlo yun naalala ko, nag-file ng kidnapping case against the executive director. Opo. So ito po yung mga criminal cases na tumuloy din po. So tama po si Sas Raymond. Meron po yung kidnapping, meron trafficking. So whenever that's the purpose of us doing a wellness check sa technical assistance. So when we go there, pag kunyari may nag-share na bata parang ay minamaltrato ako dito, agad yun pinapersunan ng criminal case yun. So, yan ako na lang din. Kasi di ba nabanggit ko kanina, meron yung iba-ibang types of criminal case kasi. Meron yung nag-ooperate ka without a license. Actually, pwede kang kasuhan nun ng pwede kang makulong, pwede kang magka-fine. Pero si DSWD kasi, we acknowledge the good heart of the Good Samaritan. So, we give that opportunity for technical assistance. Pero ibang usapan naman kapag may nagsabi sa amin na residente na parang, hey, ina-abuse ako, hindi ako makaalis dito, kinidnap ako. Yun, ipapursue namin ang criminal case yun. And we already did that ever since GHI. Yeah. Follow-up question na lang po. Since may mga client po itong si Bench TV, ano pong ginawa natin dun sa yung mga nakatira sa kanya? Kinupko po ba ng DSWD o pinauwi sa bahay nila? Ano pong ginawa ng DSWD? So yung dito po sa Bench TV, so we have 12 residents. Yung 6 po, kinuha po ni DSWD. So yung ginawa po namin, kina-case manage to determine kung i-reintegrate po sila or dadalhin sa ibang residential care facility ni DSWD na regulated, may accreditation. So may private, may public. So yung unang ginagawa whenever we do yung mga gantong operations, pinaprofile po muna namin yung mga residents. So yung 6 na yon, ayun, kinase manage, merong mga napunta, may mga na-reintegrate, may mga pumunta sa mga ibang residential care facility. And with regard to the remaining 6, ito yung mga sinabi ko kanina na may action plan kasi may mga pamilya sila dun sa Laguna. Binanggit naman po ni Sir Bench TV na may contact detail siya. So may action plan po kami in coordination with the LGU para ma-reintegrate po sila sa mga family nila. Thank you po. Sige po. Next question po, meron po. Sige po, ma'am. Good morning po, Angel po of SMNI. As of now, may mga ongoing pa po kayong minomonitor na, or may na-monitor po kayo ng mga cases pa aside kay Bench TV po? Yung dito po sa mga unregistered and po, licensed po. yes po. Opo. Actually, continuous po yung pag-monitor namin. So what we do aside from receiving reports from the public, we also do online monitoring. We also do reach out sa mga LGU and sa private sector na may mga kami. Actually, ongoing yung mga engagement namin with DILG, with SEC, para
ma-detect namin yung iba pang mga NGO na nag-ooperate ng walang license. So continuous monitoring, every week bumababa yung staff para puntahan yung mga residential care facility na ito to provide technical assistance. And binibigyan po namin sila ng mga timeline na kailangan mag-apply ng license to operate. If you do not apply, hindi ka na pwede tumanggap ng additional beneficiaries, and we will work towards the case management of the existing residents. Thank you po. Any more questions po? Yes. Ma'am, can we get a license from DSWD or not? Yes po. Yes po. Yes. Yung SWADA po, kailangan po kumuha ng license from DSWD. So, yung siguro ipasok ko na lang din dito. Yung usual question kasi sa akin ng mga NGO, hindi ba sapat na yung SEC registration? Bakit kailangan pa ng license from DSWD? So, yung difference na ito, SEC is the primary registration. DSWD is the secondary license. So, nakalagay naman po sa mga certificate of registration sa SEC na may mga other secondary licenses pa kailangan from other government agencies to further operate. And ito, RA 10847 empowers DSWD to grant the license. So yun po, yun yung siguro gusto kong iparating sa mga NGO. If social welfare yung cause nyo, alam nyo charitable yung ginagawa nyo, you immediately talk to DSWD. You say na you want a license para patuloy-tuloy lang po yung operation. Sige, Mia. Mia po from UNTV. How about yung Bench TV po? Nagpakita po ba sila ng positive na kukuha sila ng license to mag-operate po sila? Actually, very good question po. Yes po. Kasi minomonitor din po namin sa social media, nakita rin po namin na si Bench TV nagsabi rin na magko-comply, na gusto niya makuha ng license. And because of that, nakita namin yung positive engagement with DSWD. Tomorrow po, nakaschedule yung technical assistance session with them. So pupunta po sila dito, sila Sir Bench TV and his team. We will orient him on the requirements to get a license from DSWD, and I had the social workers go there and provide very specific technical assistance on how to do the beneficiary protection policy and the child protection policy. So yun po. So to answer the question, yes, positive yung reception with regard to DSWD requiring the license. Sige, sir. Yung covered po. Yes. Kami po yung handle lang po namin, NGO na social welfare po yung cause. Kapag health po, pag education, or cultural, iba-iba pong agencies po yung nag-handle. Kailangan din po. Kasi yung sa batas po kasi does not distinguish between private and public. So, yung ginagawa po namin, riniregulate din po namin. So, kunyari, Mabahay Pag-asa po, yun din po ina-accredit din po namin. And yung other residential care facility ng mga LGU po. So, maganda pong tanong yun. So, panawagan din po sa public na kapag nagre-refer sa LGU, dapat accredited din po siya. Opo. Tama po. Basta Thank you po, social welfare and development po yung kinikater nung NGO natin. Yes po. Any more questions? Wait lang, other matters. May add lang ako, Sir Rimo. Sige. Hindi, may announce lang kami. Bukas, si Secretary Rex Gatchalian, guest sa kapihan ng Samahang Plaridel. Twice a month lang to, every other Friday. Guest siya bukas sa Rizal Park Hotel. Mag-start yung kapihan at 10 a.m. Kung pakisabi na lang sa mga desk nyo, magpadala ng Marami siya i-discuss doon kasama ni ASEAN 2026 preparations. Tsaka yung tungkol sa AIC, sa budget. Sir, bago tayo pumunta kay Congress TV, meron kasi nag-comment dito. So, sana po nanonood pa po si Ma'am Susana Dompor. So, regarding po dito sa topic natin, alam niyo po, mas maganda po ang tumulong kaysa magpabaya ang mga kapwang kababayan na walang matutulugan o makakain. Yun, tama naman po talaga na tulong muna. Kumbaga, importante po talaga yung kagustuhan nating tumulong. Pero, since meron nga po tayong existing na batas,
may mga standards po tayong sineset. Ito po ay pinag-aralan po ng mga professional bago po maging batas. Kung ano po talagang intervention yung nararapat po sa bawat vulnerable sector. So dapat pong nasusunod yon dahil nga po sa tulad po ng sinabi ko kanina, yung basic human rights po ng mga kababayan po natin ay dapat pong maprotektahan. Tas Director Megan, nabanggit mo yung SEC registration kasi sa social media, sabi kasi ba't kailangan pang maglabas ng pera para lang tumulong? Hindi ba dapat yung pera na lang na ipang babayad mo sa lisensya ay itulong mo na lang din doon sa mga nangangailangan? Ito po bang pagpapalisensya sa DSWD ay malaking amount po ba yung kailangan? Magkano po ba? Sige po. Under MC18 Series of 2024, para makapag-apply po ng license, it's 2,000 pesos. So yung validity po ng license natin, 3 years. And if good standing po kayo, ibig sabihin, every time we do monitoring visits, consistent ka naman, sinusustain mo yung compliance, there's an opportunity actually na makakuha ka ng perpetual na license. So this is what we encourage. It could be a one-time fee. If you follow the standards, consistent ka naman, sustained yung compliance, ganon. So ayun po, to answer the question, the fee is certificate of registration and license to operate, 2,000 pesos. And then tutuloy ka to accreditation, wala na pong processing fee yun. So ultimately, in this case, kapag nag-apply po siya, 2,000 pesos po yung gagastusin po. Okay. Sige po. I-remind lang po natin yung mga nanonood po online, no? Hindi lang naman po ito ay tungkol kay Sir Bench TV dahil sabi ko nga po kanina, hindi lang po siya yung may magandang loob po na tumutulong po sa ating mga kababayan. So sana po ito ay yung information po na na-discuss po ni Director Megan ay maipakalat pa po sa iba pa pong good doers, no? Lalo na po sa online dahil kailangan pong makapagbigay po tayo ng tamang tulong para po sa ating mga kababayan. Lastly po, sa mga comments din po, ito yung pinaka galit na galit or parang naiinis po kasi yung karamihan po sa followers, no? Bakit daw kung kailan malinis na o kumbaga naalagaan na, napagamot na, saka natin kinuha, bakit po daw yung mga kababayan nating naninirahan sa lansangan ay nandun pa rin? Meron po bang service or program ang DSWD para sa kanila? Yes po. With regard to, yung question po, paano po yung ibang nangangailangan po, no? Kunyari sa street situation. So, merong program si DSWD, it's called the Pag-abot program. So, may kita nyo po when you go to the Facebook of Pag-abot, may kita nyo naman yung contact details, yung if ever may information po kayo na nangangailangan ng tulong, pwede po kayo mag-reach out to Pag-abot. And then what Pag-abot will do is pupuntahan po nila, kakamustahin nila, and when they see na may mga interventions na ipoprovide, ibibigay naman po ang mga intervention. So, DSWD as a whole has a lot of programs. So, in this case, we use the regulatory program, pero meron din po tayong mga existing na interventions. The Pag-abot program is a prime example on how DSWD is addressing these concerns po. Last na, Sir Raymond. Kaya po, importante po na may professional po or social workers po dahil ang pagre-reach out po ay hindi basta-basta. Hindi porket nakita na po natin sila sa kalsada, pwede na po natin silang sapilitang kunin. Ultimo pagbibigay po ng tubig, hindi po maaari. Kailangan po masinsinang usap, kailangan po voluntary po silang sumama sa atin. So pag pinilit po sila, it's a violation of their human rights based on the Commission on Human Rights na rin po ito. So hindi po basta-basta ang pagkuha po or papasama sa mga nakikita po nating kababayan na naninirahan sa kalsada. Naalala ko yung sa Pag-abot yung mga social workers, 'di ba, yung nagmi-meeting tayo. Yes, sir. Talagang insistent sila na hindi natin pwedeng piliting sumama sa Hindi po atin. talaga, sir. At bawal nga bigyan ng pagkain o tubig. Bawal po talaga. Kaya masinsinan po na... Kukumbinsihin mo. Opo. At kung halimbawa naman po ay mentally challenged po yung kababayan natin na kinakausap since yun nga po yung sitwasyon, doon po mag-i-intervene yung assessment po ng social worker. Kung ano po yung tamang gagawin po sa kanya. Tamang
Opo, yung tamang tulong. Base sa tamang impormasyon. Tama po. Ayan, Sir Raymond. May questions pa ba? Last na? Other matters, other matters. Sige. Sabi po kasi ng Pag-asa, lalakas po yung bagyo mamayang gabi. Pwede pong sagutin ng anyone. Handa po ba ang DSWD and yung family food packs, ilan na po yung nasa stockpile? Nasa PR na natin yan eh. Nakalagay doon 3.4 million na yung stockpile natin. Nasa PR, dalawang beses. From Di mo- yesterday. Oo. Oo. Ikaw na, sir. Ikaw na. Okay, may 3.4 million na family food packs ang naka-preposition na nationwide. Meron ding naka-stockpile doon sa Luzon na Disaster Resource Center sa Pasay City. Same with the Visayas Disaster Resource Center sa Mandaue City. So, ang DSWD kasi, kahit walang bagyo, tuloy-tuloy yung production. Hindi tumitigil. Kaya palaging meron tayong stockpile. In fact, kinongratulate ni Sec Rex yung logistics natin dahil nga naka 3.3, 3.4. Pero ang challenge niya will make it 4 million. Hopefully, wala masyadong pumasok na bagyo ngayon. Sana si Basyang last na ngayong February. Para tuloy-tuloy yung production, ma-reach yung 4 million family food packs at yun ang magiging stockpile natin. For any eventuality, bagyo yan, lindol, or sunog. Okay po tayo. Okay. Sir Raymond, Director Megan. Director Megan, final words? Ayun po. Yung final words ko po, if may mga questions po kayo with regard to operating SWADA or an NGO for social welfare cause, mag-email lang po kayo to sb@dsw.gov.ph. So, we would love to help you legitimize your operations. Gusto lang naman po namin is, actually, yung goal ko sa buhay, mapadami ang mga SWADA na lisensyado sa Pilipinas para kasi what we do nga, we call the SWADAs our partners. Yung hindi kaya gawin ng government, ginagawa ng mga SWADA. Pero syempre, it's something na may mga standards lang tayo para tumuloy lang yung operations nila. So yun po. Thank you po. Last question lang. Yung mga religious missionary like CICM, merong home sweet home. Retirement home ito ng mga pare pagka umabot na ng hindi na kaya mag-serve. Ano yan? Kailangan mag-register din sa DSWD? Pag gano'n naman po, hindi naman po. Kunyari yung mga Dahil sa- retirement home ng mga Mga religious pare. institution, hindi naman po So, kailangan. exempted yun. Exempted po yun. Yung more of, inaano po namin kapag yung client is outside of the Vulnerable sectors. Opo. Pag vulnerable center, disadvantaged, or yung mga abuse po natin, yun po yung kinikater po natin. Yung National Press Club, halimbawa, ng retirement home sa mga journalist, kailangan mag-register. Hindi naman po. Hindi na rin. Opo. Unless po, case-to-case basis po siya. Depende po siguro sa client, sa profile po nung mga retired po natin ng mga Okay. Ayun lang po. Thank you po. Okay, maraming salamat po, Director Megan. Thank you sa mga dumalo ngayon sa mga kasama natin sa media. Si Mia, hinahanap nung nakaraan. Hindi dumating. So, see you again next Next week po, Thursday. Sino guest natin? Meron na ba? Wala pa. abangan na lang po. Mag-a-announce po tayo kung sino po yung susunod nating guest po sa Thursday Media Forum. Maraming salamat po. Thank you.